Sa puntong ito kasama po natin si Governor Boyeng Rimulya ng Cavite. Gov, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Apo, kumusta ho so far ang retrieval o search operations na ginagawa po ng mga otoridad? Well, we're targeting far out by tonight. Apo. Hopefully, malamig na ang grounds. So by the 7 o'clock in the morning, pwede na magsimula ang retrieval tsaka DVI, no? Disaster victim identification in case may mahahanap tayo na namatay. Apo, kanina may mga reports na dalawa yung nawawala pero nabanggit nyo kanina lang, isa na lang po yung hinahanap Isa po. na lang yung hinahanap kasi this is based on the families going to the Human Resource Department na hinahanap ang kanilang mahal sa buhay and nahanap na naman yung isa pa. So isa na lang ang unaccounted for sa mga nagpunta sa Human Resource Department. Apo, pero yung binabanggit nyo figures na 20, ano po yung 20 na yun na hindi pa po ba nagre-report sa opisina o wala pang communication sa ngayon? Ang problema kasi sa communication, marami nasunugan na cellphone. May nag-time in, nag-time out, o yung naka-time in, hindi naka-time out. So yun ang pinapareconcile namin sa management. Kasi when we do the search of the premises and investigation, the forensic investigation, kinakailangan alam natin kung sino yung hinahanap natin eh. So kung hindi ma-validate, kung hindi ma-verify yung whereabouts ng 20 na hindi nag-time in or nakapag-time out, baka we might have to zoom in on those people. Apo. So far, yun po ang kinatatakot namin. Although, ang sabi naman sa akin ng tiga-company, most probably magpapakita pa rin yung marami sa kanila. Apo, basta ang klaro po, yung isa, yun yung talagang nawawala at pinaghahanap. Isa nawawala, pinaghahanap. Pero yung talaga. 20 so far, depende sa... Depende pa. Aha. Kasi nga, 24 hours pa lang halos sa pangyayari. Marami still in shock. Marami, they're grouping together as a parang therapy group. Kaya hindi mo masasabi pa. Apo, Gov, gaano kalaki ang kumpanya itong HTI? Ano ho bang numero ng mga empleyado po nito? Ang HTI is a company that is just a part of the HRD group of companies. The HRD group of companies, ang biggest exporter natin, the most containers that leave Manila come from this company, this group of companies. They export tsunami-proof and earthquake-proof houses. Ang problema, syempre when you construct those houses, meron kang insulation which is combustible or flammable. And I think the accident happened there. Doon nangyari yung aksidente kahapon. Unfortunately, first floor, second floor, halos ang level nun. Kaya doon, yung mga nasa itaas, hindi makababa, tumalon sila. Marami nasaktan doon sa mga tumalon. Apo. Pero marami naman nakalabas. At ang na-hospital was more than 120 ang na-hospital. But ang critical ngayon, meron tayong 4 na critical, very critical. Apo, kanyo kanina nasa may 36,000 na empleyado nito at Yes. nasa 10 bilyon yung damage na This is only for one building, no? one building. That's lang. only for one building of 6 hectares. That's a 60,000 square meter factory building out of 80,000 square meter, 800,000 square meters Opo. sa factory nila. And yeah, we estimate the damage to be even more than 10 billion. Apo. Sa panigo ng mga empleyado na naapektuhan nitong sunog, paano may extend bang tulong yung kumpanya o yung pong provincial government o yung local government po? Well, we're just declaring a state of calamity on this, and we were given the clearance by the Office of Civil Defense para we can reach out and help. Kasi ngayon ang kailangan i-sustain namin yung operations ng police to help them through. And kasi we have to cut down the whole building piece by piece to find out kung makikita pa natin, kung meron tayong makikita. And it will not be a one-day affair. Baka umabot na isang buwan to na talagang retrieval operations kasi napakalaking area. This is, kung yung Kentex took 1 month and that's only 2,000 square meters, you're talking about 60,000 square meters. Ganong kalaki yung Ganong area. kalaki. Opo. So sa ngayon ho ay paano po yung mga sugatan? Paano ho sila inaasikaso? Well, yung mga sugatan, sagot ng kumpanya yan. They assured us already they will take care of everything.
na pangangailangan ng mga sugatan. Ang mas mahalaga siguro, yung hindi makakatrabaho, kung paano rin yung kanilang livelihood. Yung kabuhayan. For the meantime, kabuhayan. Tapos bukod doon, yung mga pamilya nga ng sugatan, kung paano sila mabubuhay, isa yan sa ating iniisip din. Apo, at siguro maganda rin na manawagan kayo dun sa 20 na hindi pa naman masasabing unaccounted pero parang hindi nakapag-report o hindi nagpapakita pa sa ngayon. Yes. Kung sakali nanonood po sila, panawagan niyo po sa Oo, kanila. kasi may pumasok kahapon, nag-time in, hindi na nakapag-time out kasi siguro tumakbo na palabas. Apo. Nagpanic at hindi pumasok ngayong umaga. And the same thing na yung palabas na dapat, hindi na naka-time out kasi nag-rush out. So sana all of them will come forward, report to the company by tomorrow para manarrow down namin yung field ng missing. Apo. Para if ever we find people who perished in the fire, at least mananarrow down namin ang identities nila. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at update. Si Governor Boying Remulla ng Cavite. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po.